To Bali. Bali ang buto mo mamaya after trekking. Tamam. Oh. For today's video nga mga habibi ay walang mag-move on dito sa Coron, Palawan. Eto na yata ang pinakamagandang lugar na napuntahan ko mga habibi, promise, dito sa Pilipinas. At kahit kailan hindi ko talaga ito ipagpapalit, promise, kahit sa jowa mo pa yan. As in, napakaganda dito, kailangan yung puntahan, you need to visit Coron, Palawan, promise. Kaya naman talagang hindi ako magtataka kung bakit talagang dinadayo ang Coron, Palawan ng napakaraming turista. Nakita nyo naman mga habibi yung tubig, diba? Sobrang linaw, as in talagang kristal na kristal ang tubig at akala mo talaga never been touched. Kaya naman talagang hindi mo mararamdaman ang pagod mo habang nagkakaya ka dito, habang nakasakay ka sa kayak, promise. At kung natatakot ka palang sumakay ng kayak at hindi ka marunong magsagwan katulad ng ginagawa sa likod namin, ay pwede ka magpasama sa kanila without asking extra charge. Kasama yan sa package, promise. Pero talaga kami mga habibi, gustong namin talagang itry. For ano lang ba? For the experience. At finally nga mga habibi, narating na namin yung unang destination. Eto nga at nagtalo na kami. Ay sila lang pala, hindi ako kasama. Dahil takot nga akong tumalon, tamam? Tapos sa pangalawang destination namin na ito, habang nagbi-briefing itong si Kuya L, ay eto pala ang pupuntahan namin. Yung talaga namang pinagmamalaki nila at gustong-gusto ng mga turista ang gawin. Eto nga at magsisisiran tayo. I mean, sisisid tayo dito sa malalim na dagat ng Coron, Palawan. At habang nasa ilalim nga talaga ako ng tubig ay talaga namang kinikilabutan ako, promise. Dahil sa sobrang ganda dito sa ilalim. Nakita nyo naman yung mga corals, yung mga fish, di ba? Fish 1, fish 2, fish 3. At etong kulay lumot, sobrang talagang buhay na buhay ang kulay. As in, berdeng-berde talaga siya mga habibi, promise. Para ding lumangoy na kayo at sinisid ko kayo. Gustuhin ko man talagang sumisid ng matagal dito sa ilalim ng dagat ay hindi ko na talaga kaya. Lalo't higit may nakikita akong dalawa nagsisisiran. So nakakainggit lang, 'di ba? Kaya naman nag-decide na talaga akong umahon dahil nakikita ko nang iinggit lang yung dalawa. Kawawang bata. At dahil nga sa sobrang ganda ng ilalim ng dagat mga habibi ay hindi na namin namalayan ang oras. Eto pala at naghahanda na sila ng mga pagkain para sa aming lahat. Sobrang swerte ko talaga dito sa tour na to dahil alam nyo kung bakit mga habibi. Sobrang kakalog din ng mga kasama ko at ang kukulit, promise. Kaya naman sobrang aliw na aliw ako makipagkwentuhan, makipagtawanan sa kanila. Dahil akala ko nung una, hindi sila makabasag pinggan. Yung pala, may tinatago rin silang kakulitan. Eto nga at nakikipagkulitan ako sa kanila pero hindi nyo ba alam na talagang gutom na kami, promise. Akalain nyo yun mga habibi, no? Pati mga ibang lahi, nakita nyo naman, di ba? Matitikman nila. Hindi nila ako matitikman, ha? I mean, matitikman din nila ang mga tradisyonal, very authentic na pagkain ng mga Pilipino. At ang sabi nga nila, kapag hinaian ka ng maraming pagkain, hindi kasama si Kuya, ha? Kapag hinaiinan ka daw ng maraming pagkain, ay lantakan mo na at isyaron mo na. Sino ba naman ang tatanggi sa mga pagkain, sa mga grasya na ganyan? Lalo na kung ganyan talaga ang ulam na ihahanda sa inyo. Kahit ba naman ako nagda-diet ay talaga namang pass muna ako sa diet dahil talaga namang lalantakan ko lahat yan, promise. Tingnan nyo naman yung mga foreigner, walang kaarte-arte, promise. Lahat ng mga nakahain dun ay kinakain din nila. At pagkatapos nga ng aming kainan ay eto nga at pupunta naman kami sa pangatlong destinasyon na pupuntahan namin. At ang sabi nga ni Kuya L ay since natapos na tayo sa sa sisiran ay eto nga at ito ang pinaka-exciting part, ang trekking daw na tinatawag. So ibig sabihin kapag trekking ay ihanda nyo na ang inyong mga tuhod at kasukasukan.
Hindi ko nga alam kung matutuwa ako, excited ako dito sa gagawin namin for today's video na to dito sa pangatlong destinasyon namin dahil sabi nga ni Kuya El habang nagbi-briefing sila ay 300 steps, more than 300 steps ang pupuntahan natin, ang lalakarin natin paakyat, pababa. So, kailangan talaga dito ang iyong adrenaline at kailangang matibay talaga ang iyong mga kasukasuhan at lalong-lalo na ang iyong tuhod. Tamam? Akalain mo yun, nagkakatraffic din pala dito sa taas ng bundok. Kaya pala ang haba-haba ng pila dito ng mga turista at ng mga tao ay naandito raw talaga yung pinakang Instagrammable view. Kumbaga yung picture ninyo talagang wow na wow daw. So dyan talaga ang pila. Tapos habang bumababa naman kami dito sa isang lagoon na to, ay nakita nyo naman, talaga namang buhay na naman ang aking mga mata sa mga nakikita ko dahil sa sobrang berdeng-berdeng kapaligiran, promise. Lalo na talaga yung tubig dito, as in, the water, sobra talagang linaw. Kulang na lang talaga, parang gusto mo nang inumin, promise. Syempre, hindi mo naman iinumin yung tubig dyan kahit gaano pa ka-kristal o kalinaw yan. Hindi natin alam yung mga turista naglalangoy dyan at yung ibang mga tao naglalangoy dyan, may mga ginagawang milagro. Baka mamaya, nagwiwiwi na pala sila tapos nakainom ka ng maraming tubig dyan. So, pass na muna, ha? Kailangan magdala ka ng sarili mong tubig. Hindi ko na nga nakunan ng video yung habang bumababa kami dahil nga talaga namang hindi na kaya ng tuhod ko. Alam mo naman na kapag tumatanda na, medyo bumibigay na ang tuhod. Tapos ito na ngayon yung pinaka-last na destination na pupuntahan natin. Ang tinatawag daw yata itong The Secret Lagoon. Hindi nga sa amin sinabi ng tour guide o ni Kuya El kung anong meron dito sa Secret Lagoon na to. Dahil ang sabi niya, mas mainam na daw na puntahan namin Baya Kayak. Ay wow, Baya Kayak yan ha. Baya Kayak. At alamin kung ano nga ang meron dito at tinatago ang The Secret Lagoon. At nung pagpunta nga namin dito sa hidden lagoon na to, ay nakita nyo naman yung mga live na sea urchins. Sea urchins ba ang tawag doon? Ay basta sea urchins. Bahala na, kayo na lang mag-adjust doon. Basta sa amin to yung ang tawag dyan. double yung tigang! Tigang! Abroad pa more! Sino mga kasama natin? Yung kayak namin made of acrylic, hindi siya na kahit Bayo-bayuhin mo. bayu-bayuhin mo at dumaan dun sa bato-bato na matatalas. Kahit bayo-bayo matibay. Ayan, matibay ang bayo pagkakabayo. Ay! 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 Ayoko na! Ay! Sige, travel pa! Ay! Buti na lang talaga nakisama ang dagat at ang panahon. Kung hindi, talagang aabutan kami sa pangpang, lalo na kung talagang malalaki ang alon. Bawal na bawal talaga ang kayak dito, lalo na kung mag-isa ka. So dapat lagi ka talagang may kasama, kung hindi may stranded ka talaga. Kaming tatlo na nga lang ang inaantay para yung bangka namin ay bumalik na dun sa pangpang kung saan kami nang galing. At andito na nga ang mga kasama ko. Ramdam ko talaga ang pagod, pero talagang sobrang sulit, promise. Sino ba naman ang hindi mag-i-enjoy dito sa Coron, Palawan? Lalo na yung mga tao, sobrang maalaga. Tingnan mo naman hanggang sa uli, may pakamotik you pa.